kayo ay may karapatan na tumanggap sa anumang programa ng gobyerno. Tama? Taas ang kamay na gabay ng tax. Lahat tayo. Kailangan nyong malaman. Kailangan nyong malaman dahil maraming politiko ang namimigay ng pera ang kine-credit sa kanila galing. Hindi po. Galing po yun sa tax ninyo. Pera niyo yun. Kailangan nyong malaman. Dahil hinihingan na kayo ng utang na loob sa mga binibigay sa inyo. Ni kapiraso, dapat wala kayong utang na loob sa aming mga politiko dahil pera ninyo ang ginagamit namin. Tama? Ultimo po, sweldo namin nang gagaling sa tax ninyo. Sa inyo lang galing yan. Utusan nyo lang kami. Yun ang katotohanan ng buhay. Kung ayaw nyo maging utusan, huwag kayong tumakbo. Mga siraulo kayo. Utusan na lang kayo. Ginamit nyo ng pera ng taong bayan. Gusto nyo may utang na loob pa sa inyo? Kailangan ninyong malaman. Kasi marami tayo na naririnig. Pag pumunta sa opisina ng mga politiko, sinusungitan pa kayo ng mga staff. Sampalin nyo ng katotohanan. Hoy, paswelduhan lang namin kayo. Lahat ng ginagamit ninyo, pera ng taong bayan. Tama ba? Dapat malaman ninyo. Para alam nyo yung karapatan na meron kayo. Pasweldoan lang tayo. Ang susungit pa ng mga staff nyo. Sabi-sabihan nyo naman kahit minsan. Ate, ba't yung laboratory sa labas? 2,000 din yun ah. Ang mahal. Kakainin na lang nila ate. Pinagbabayad nyo pa sa labas ng laboratory. Kaya nga siya nagpunta ng public te. Kasi wala silang pera. Papagasin mo 2,000. Ano ka ba te? Ngayon nga, pagpunta ngayon dun may pinamig lang ang meron te. Baka hindi mo alam te. At least buti nagkaharapan tayo. Ang tagal kitang gusto makaharap. Ano te? Anong masasabi mo? Sumagot ka! Alam mong kukusapin doon, dito ka pa. Saktan ka tuloy. Di ba? Pagpunta mo ng public hospital. Kaya nga public. Dahil yung taong bayan, walang pera. Ngayon, yung mahirap, tanongin mo, may sakit. Patingin ka. Ako, wala akong pera. Hindi sa public, kahit na, sa labas ng laboratory, tsaka walang gamot. Kawawa naman. Yung tax ninyo, ang tax ninyo pupunta sa gobyerno, ang gobyerno gagawin dyan programa para maisauli sa inyo. Ano ang kauna-una ang programa? Health. Kalusugan. Kalusugan ang unang dapat pinaglalaanan ng pondo, hindi J.O. Kalusugan ang unang pinaglalaanan ng pondo, hindi akak. Akak. Wala. Huwag kayo siya magalit. Hindi naman ako nagbigay nun ah. Diyan kayo magalit. Kada isang barangay, sandala yung akap, may libo-libo ang putante. Patay ka, Brad. Maraming tinakaroon, Brad. Maawa ka pa rito, wala naman kayong puso, at ay agad meron kayo. Diba? Kasi ang programa po na para sa tao, ang makakagawa lang yan, yung leader na may puso para tulungan kayo. Panahon ni Isko Moreno, wala kayong binabayaran. Diba, te? Andun ka nun. Huwag ka magtitinay. Alam mo yan. Kasama to.
Kinakalat nyo, disqualified na ako. Walang maniniwala sa inyo, Brad. Kaya ayaw kong kinakabahan eh. Pag kinakabahan ako, isa-isa na kayo, ha? Nagre-real talk lang tayo. Kailangan malaman ng taong bayan to. Para alam nila kung sinong pipiliin nila. Hirap na ho kayo. Tandaan ninyo, kaming mga luma, kung iboboto nyo kung kami ulit at bibigyan ninyong pagkakataon, kung ano ang ginawa namin nang nakalipas na 3 taon, umasa kayo, yun din po ang gagawin namin pag binigyan nyo kami ng pagkakataon. Kaya yung sa kabila, pag binigyan yung pagkakataon, balik-balik ka ulit, bibigyan ka 100. Oh, kaya bahala kayo. Kayo magdidesisyon eh. Taong bayan ang magdidesisyon. Kayo po ang magdidesisyon. Kayo lang ang nag-uupo sa amin dahil kung wala kayo, wala rin po kami. Kaya kayo, maging matalino. Ha? Binigyan ka ng ayix, yakap, tupad, akap, tabi, kandong, lahat na, binigay na sa'yo. Ang tanong, yun lang ba ang halaga ng kinabukasan ng anak at apo ninyo? Binigyan ka ng J.O. Yun lang ba ang halaga ng pagkatao mo para pagtakpan mo na o kampiyan ang mali? Kasalanan sa Diyos yan. Ang pagkampi sa mali ay isang kasalanan. O, bahala kayo, ha? J.O. pa kayo, ha? Di ba? Kami mga leader ay binoboto ng taong bayan. Pinipili kami ng taong bayan at ng Diyos. Kaya kami mga leader, mapabarangay man yan, ang obligasyon namin ay sa taong bayan at sa Diyos. Hindi kahit kaninong politiko na gumaganon na. Ang totoong leader, ang una niyang iniisip, yung kapakanan ng pinakamahirap niyang kapitbahay, hindi yung kapakanan ng isang leader. Ang totoong leader, iniisip niya kung anong pakinabang ng pinakamahirap niyang nasasakupan, hindi yung pakinabang ni leader. Yun po ang katotohanan. Kaya mag-isip kayo. Lalo sa mga kabataan, yung bagong botante, mga kabataan, pag binoto nyo yung luma, walang saysay ang boto nyo. Gumawa kayo ng history. Sa kauna-unahang pagboto ninyo, bumoto kayo bago. Patunayan ninyo sa lahat na ang nag-uupo sa mga politiko ay kayo, hindi yung binigay nila na pera sa araw ng eleksyon. Patunayan nyo yan. Ganun lang ang simple gagawin ninyo. Ang simple nyong gagawin, bumoto kayo ng bago dahil ang lupa, kung pinaasa kayo, pagbalik yan, papaasahin kayo muli. Mga kamag-anak ko mahirap. Pare-paras tayong laki sa hirap. Isang termino na lang ako. Baka susunod na eleksyon, di na ako makakapagsalita. Wala nang siraulong magbisiwal na kawalang yan nila. Kaya ngayon pa lang magising na tayo. Ngayon pa lang magdesisyon na tayo. Partida, bibigyan natin ng magandang partida. Wala kayong bobotong incumbent. Kahit ako, huwag yun na iboto. Puro bago iboto natin. Para mabago natin ang distrito. Para mabago natin ang Maynila. Dahil uulitin ko, kung ano ang ginawa noong nakaraan 3 taon, pag-upo namin, ganon din ang gagawin namin sa inyo. Mag-isip kayo ngayon. Mag-isip kayo. Gumawa tayo ng history. Ipakita natin na dapat takot lahat ng mga kandidato sa tao. Hindi yung binuboto yun ang mananakot pa. Hindi ba?
Bigyan ko kayo sample, kaya bakit bago gusto ko. Halimbawa, si nanay. Si nanay, may problema siya, 1,000 pambiling gamot. Lumapit siya sa opisina ni Konsehal Awi. Ang kaya ko lang sa dami ng ingin, 300. Binigyan ko siya 300. Sapat ba yung 300 para masolusyonan yung problema niya? Hindi. Kulang, di ba? Ngunit datapwat, kung yung 6 na binoboto yung konsehal, nagbigay ng 300. 300 times 6. 1,800. Sapat ba? May 800 pa siyang pambingo. Tama mali? Nangyayari ngayon, pag-eleksyon lang sila mabait. Di ba? Pag-eleksyon lang sila, kilala kayo. Kasi perfect nila yon. Dahil dekada na. Dekada na. Hindi nyo lang napansin. Hindi sila magpapakita ng ilang taon, pag mag-eleksyon, bait-baitan sila. Kaya ang punta nila ngayon, langit-langitan. Di ba? Tama ba ako? Matuto na po tayo. Bibigyan ko kayo ng isang assignment, pakuhin sa bahay ninyo. Ito, assignment. May cellphone kayo. May Facebook kayo. May cellphone, may Facebook kayo. Pumunta kayo sa marketplace. Okay? May marketplace to, marketplace. Tignan lang ninyo kung magkano ang presyo ng isang container van. Container van. Nakikita niyo kung magkano presyo. Assignment niyo yan. Kasi gusto ko, yung binigay na utak sa atin ng Diyos, na binigyan tayo ng kanya-kanyang isipan at utak, gamitin ninyo. At kayo magdidesisyon. Kung magkano yung presyo ng container van, makikita nyo ron. Gamitin nyo ang isipan ninyo. Tingnan nyo ngayon yung mga pinagagawang barangay hall. Ikumpara ninyo yung presyo at yung presyo ng pinagagawa nilang barangay hall na ang gamit-gamit ay pera ninyo. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang gabi. Manila! Thank you! Time! Maraming salamat po. Muli po, huwag natin kalilimutan ni Shane ang number 10 sa hanay ng mga konsehal, Violet Councilor Awisia! At sa mga pagkakataon po ito, muli po, sabay-sabay muna po nating panoorin to. Sa Maynila, dito siya naglingkod bilang mambabatas. Dito sa Distrito 2, Congressman Carlo Lopez, unang nagsilbing bilang konsehal noong 2007 sa termino ng dating Mayor Alfredo Lee. Naging congressman na ikalawang distrito ng Maynila ng 3 termino, magmula noong 2010 hanggang 2019 na may kabuuang 9 na taon. Anak ni Congressman Jim Lopez na nagsilbing sa ikalawang distrito ng Maynila ng halos 2 dekada. Hindi may kakaila na sa ilalim ng kanyang panungkulan, umangat ang antas ng kabuhayan ng mga taga-Tondo. Naipagawa niya ang halos lahat ng pangunahing kalsada at eskerita sa kanyang termino. Si Jim Lopez ang nagtulak na may sa patumparan ng mga pumping stations sa Bitas, Abukay at Hermosa sa pamamagitan ng tulong ng Japanese government sa pamumuno ni Prime Minister Yasuhiro Nakasone. Sa kanyang pagpupursige, naitayo din ang tulay ng Del Piero Sulong Apple Bridge na nag-uugnay sa Balot at Pivilangin. Dahil sa kanyang pagsisikap, umangat ang antas ng buhay ng taga-Tondo. Sa pagkakaayos ng mga kalsada at eskinita, kasama na ang mga pumping stations, ay humipa ang baha na dulot ng high tide at malalakas na ulan. At dahil dito, tumaas ang alaga ng lupa ng halos 10 doble sa kabuuan ng Distrito 2. Sa kanyang pagkakaalay, pinagpatuloy niya ang mga nasimulang adhikain at pangarap ng kanyang ama. Itinuloy niya ang mga infrastructure
na nasimulan ito at mas pinilagana pa sa pagpapatayo ng mga bagong barangay halls, daycare centers, covered courts, at ang kauna-unahang congressional library sa distrito. Tinugunig niya ang Honorio MC Lopez Technical Institute na nakapagpapakos ng mahigit 20,000 estudyante at ngayon ay namumuhay ng marahal dahil sa kanilang mga tinapos na kurso na nagagamit nila sa trabaho dito at sa ibang bansa. Dahil sa kanyang inisyatibo, ay naitaguyod niya ang mga ayuda galing sa iba't ibang departamento ng gobyerno tulad ng TUPAD, DOLE, Financial Assistance, Medical Assistance, at Educational Assistance ng DSWD. Dagdag pa ang scholarships na galing CHED na nakapagpatapos ng di mabilang na estudyante. Ginagawa pa rin niya ang mga ito kahit wala siya sa pwesto. Yan ang Servisyo Lopez, matapat at mapagmahal. Lopez pa rin. At bago po natin tawagin ang ating susunod na tagapagsalita, kasama na po natin ang liwanag ng Maynila. Palakpakan po natin, Vice Mayor G. Atienza! Muli po mga taga-Distrito 2, palakpakan po natin, Vice Mayor G. Atienza! Maraming salamat po. Muli po, palakpakan natin ang ating magiging Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza! At sa ating pong pagpapatuloy, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay nakapagtapos ang kaniyang paglilingkod bilang kinatawan ng Kongreso sa Distrito 2. Ang muling magbabalik upang ipagpatuloy ang nasimulang adhikain at pangarap sa ating distrito. Ang nais nating muling maging congressman, ang Yormes Choice sa Distrito 2, palakpakan po natin, Congressman Carlo Lopez! Maraming salamat po. Mga batang gagaling, magingay tayo, magingay! Maraming salamat po sa panahon na binigay nyo sa amin ngayong gabi. Alam ko, marami kayong ginagawa, gawaing bahay, tama po. Yung iba, napurnada pa yung bingo. Nakapagsaing na ba kayo? Naku, patay kayo sa mga pamilya nyo. Gutom na ba kayo? Pare-pareho lang tayo. O yung mga kalalakihan dyan, napurnada rin yung tagay. Okay lang. Maraming salamat una-una sa Diyos dahil binigyan tayo ng magandang panahon. Dahil kanina umuulan-ulan. Buti na lang wala ngayong gabi. Talagang pinagpapala kami ng Panginoon. Meron kaming fans dito. Kanina pa nakatingin sa amin. Kilala niyo ba yun? Ayan, nandiyan dyan. Nakaganyan pa. Huwag kayong mag-alala. Pag ako nakabalik, papalitan ko tong arko na to. Ibahin na natin yung kulay. Kulay pure gold na tayo dito sa Tondo. Puputiin na lang natin yan para malinis tayong lahat. Tama? Wala na yan, politika na yan. Tama na yan. Magtrabaho tayo. Gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat po sa inyo dahil ako ay ginawa ninyong
konsehal ng isang termino. Naalala nyo pa ba yun? Tapos ginawa nyo akong congressman. Tama po. Dahil ginalingan ko, sabi nga ni Awi, ni konsehal, pag ginalingan mo, ang tao, iboboto ka uli. Tama, mali? Hanggang sa natapos ko ang pagiging congressman ko, yung huling laban ko pa, sinwerte ako at wala akong kalaban. Natapos po natin yan. Ready na ba kayong sumigaw dyan? Okay. Ngayon, ilang taon akong nawala. Tama? Doon sa panahon na yon, marami ako nalaman. At nung nakaraang taon, kinausap ako ni Yorme. Ang sabi ni Yorme sa akin, Kong Carlo, nagpapahiwatig ang Batang Maynila na kailangan kong bumalik. Tama, mali? Bakit? Dahil ang Maynila walang ganap. Tapos, yun. Sabi sa akin, Kong Carlo, samahan mo ako sa laban. Di nag-usap kami. Pinaliwanag niya lahat. Dahil hindi na nga ho ako nakikialam sa politika eh. Sa totoo lang eh. Ngayon, sinabi niya, kailangang bumalik. At ang sabi ko, Yorme, sasamahan kitang bumalik at ipaglaban muli natin ang Batang Maynila, lalong-lalo na po ang Tondo. At pagkatapos nun, magkasama kami. Sabi niya, Kong Carlo, umikot-ikot na tayo. Nung July pa yon. Sa pag-iikot ko, dahil alam nyo, nung sumama ko, gusto kong bumalik eh. Lalong tumatagal, lalong tumitibay ang aking paninindigan para bumalik. Bakit? Dahil minsan, meron ako nakausap, kinamayan ako, Congressman Carlo Lopez, bumalik na ho kayo. Parang Yorme na rin pala ako ah. Bakit naman? Congressman, nagbigay kami ng sulat. Sulat, yung mga papeles. Medical, pampinansyal. Dahil nung panahon nyo, 9 na taon kahit walang eleksyon, pag nagbigay kami ng dokumento para makahingi ng pinansyal, linggo-linggo may payout. Tama, mali? Ngayon, nawala na. Nagbigay kami 3 buwan na. Wala pa rin, napaso na. Kawawang pobre. Ano nangyari? Sawi. Okay, mag-alala dyan. Meron naman, lumapit uli sa akin, Congressman, bumalik ka na. Bakit? Nagbigay din kami ng dokumento. Wala raw silang pera. Ang gustong ibigay sa amin, alam nyo, tupad. Blood chemistry nung anak niya, kailangan na niya kagad. Kailan nyo pa makukuha yon? 2 buwan pa, magwawalis pa kayo, bago nyo makuha. Kawawang pobre, ano? Sawi. Okay. Ano pa ang mga nangyari? Marami pa. Marami akong nakamayan. At sabi sa akin, Congressman, bumalik ka na. Huwag kayong mag-alala. Pag ako po nakabalik, pag binigyan po ninyo ako ng pagkakataon, lahat po ng ginawa ko nung araw, ibabalik ko po sa inyo sa Distrito 2. Naaalala nyo ba, dyan po sa Patricia Court, dati may health center. Dati ho may health center, ngayon wala na, di ho ba? Pag ako nakabalik, ibabalik ko ang health center dyan sa Patricia Court para malapit lang sa inyo. Hindi nyo na kailangan pang lumayo. Dahil maraming nakakaawa. Alam nyo ba na pag may lumalapit sa amin, 80% po ng humihingi ng tulong ay may patungkol po sa kalusugan. Sino ba dito ang hindi nagkakasakit? Lahat tayo nagkakasakit. Kaya kailangan natin bigyan at tugunan po ang pangangailangan ng tao sa kalusugan. Ako. Salamat po. Okay. Ito naman, meron din akong kinamayan. Ang sabi sa akin, Congressman Carlo Lopez,
ipagtanggol mo kami. Pagtanggol? Saan? Ipagtanggol mo kami sa mga Crocs. Alam niyo ba yung Crocs? Ano yung Crocs? Dito, alam niyo ba yon? Pakisigaw nga. Dito, alam niyo? Okay, masyadong malakas. Baka marinig nila. Nandiyan nakaharap sa amin. Ha? Huwag ho kayong mag-alala. Kami ho ni Yorme. Babalik ho kami para ipagtanggol namin kayo sa mga taong ganyan na ginagawang hanap buhay at dilihensya ang politika. Tama? Mali? Kitang-kita naman. Di ho ba? Nakita nyo ba sa mga vlog? Yung mga suot nila, puro magagara. Rubber shoes pa lang, 1 milyon na. Tama ba yon? Nakita nyo ba yon? Karapat-dapat ba yon? Deserving ba yon? Yun ang tanong ko sa inyo. Yayamanin. Wow! Hanep. Okay. Ang sabi din ng kanilang kampo. Kanilang kampon. Yung kampo pala. Ang sabi, wala na raw dapat tumakbo dahil ang dami na raw niyang nagawa. Wow! Hanep! Daming nagawa. Nagpagawa ng gusali dyan sa District 1. Nagpagawa ng UDM dyan sa District 1. Pag ang isang congressman dapat naghahanap ng pondo para sa kanyang distrito. Kung District 1 ka, District 1 ka. Kung District 2 ka, District 2 ka. Anong ginawa nung kanilang kampon? Nagpagawa ng building doon sa District 1. Dapat ang ginawa niya, dito niya nilagay sa distrito natin ang pondo para makatulong sa atin. Huwag kayong mag-alala. Pag ako po'y tinulungan nyo at makabalik, isa po sa pinakamagandang paaralan, gagawin ko ang Librada Abilino para sa inyong mga anak. Isa sa pinakamagandang paaralan, nasimulan ko na yan, ngunit natapos lang ako. Gagawin ko po yan. At yung mga problema ninyo dito sa inyong lugar, dyan po may baha sa Road 1. Umaangat ang tubig, tama po. Aayusin ko yan. Yung pong barangay hall ninyo, aayusin ko yan. Dito po sa 182. 182. 3 ang pinagawa naming barangay hall. Pagagantahin ko po uli yan. Merong playground doon sa dulo sa may Adriano. Bubuhayin ko lahat ng playground at lalagyan ko ng daycare center. Marami pa ho akong naiisip dito sa inyong zona. Lahat po ng mga barangay chairman dito, magtutulong-tulong ho kami dito ng mga konsehal at ni Yorme at ni Vice Mayor. Dahil dito sa lugar na ito, alam namin ang inyong pangangailangan. Tama po? Mali. Aayusin po namin ito. Kailangan hindi pwedeng teka-teka na lang. Hindi pwedeng teka-teka. Kailangan ekscelente. Kailangan maganda. Gusto ni Yorme ng Manila great o to make Manila great again. Gagawin natin tong zona nito na magaling at malakas at magiging maipagmamalaki ninyo sa kahit anong zona dito sa distrito natin. Si Mami, oh. Excited? Excited na ba kayong marinig si Vice Mayor? Si Yorme. Pag malakas yung palakpak nyo,
5 minuto na lang ako magsasalita. Pero kung mahina ang palakpak nyo, 1 oras pa ako magsasalita. Tingnan nga natin, pumalakpak nga kayo. Dito, dito. O, gusto nyo talaga akong paalisin, no? Sandali na lang. Huwag kayong mag-alala. Sandali na lang. Pwede mo ba? Kanina sabi sa akin, Congressman, 30 minutes ka magsasalita. Eh, dumating na si Vice. Baka mag-antay. Ha? Anyway, bago ako magtapos. Okay. Di ba sinabi ko, kanina yung kampo nila sinasabi, wala na raw siyang dapat kalaban kasi marami siyang nagawa. Tama? Alam nyo ba, hindi naman ho sa ako'y nagyayabang, halos lahat po ng barangay hall dito sa distrito natin, simula pa ho ng aking ama, kilala nyo ba yung aking ama, yung tatay ko, si Jim Lopez, di ho ba mahal na mahal nyo yun? Alam nyo ba yung ginawa nito? Pinaggigigiba po yung lahat ng ginawa ni tatay. Tama, mali? Ang katuwiran niya, pangit daw yung mga pinagawa namin. Eh, pinagawa nga niya, ganun pa rin naman. Barangay hall pa rin naman. Eh, pwede namang pagandahin na lang. Tama po, mali? Sana, nagpagawa na lang siya ng health center. Ang problema, tinanggal pa nga niya eh. Nagpagawa, alam nyo, swimming pool. Sino nakapag-swimming na dyan? Di ba may bayad dyan? Tama, mali? Gagawin pantabla daw yung basketball. O paano kayo makakapagsayaw mga lolo't lola ko? Eh, tabla na yon. Hindi kayo papayagan. O, tama, mali? O, tapos yung pinagawa niyang mga barangay hall, kanina nabanggit na eh. Alam niyo ba kung magkano? 2 container van na magkapatong. Tingnan nyo sa Facebook Marketplace kung magkano ang isang container van. 120 hanggang 150 mil. Pagpatungin mo, magkano? 300,000. O, lagyan mo pa ng palamuti, lagyan mo pa ng 1 milyon. Ulang-ulang 1.5 million. Tama, mali? Alam nyo ba kung magkano? Halos kulang-kulang 5 milyon po. Alam nyo ba kung gano'ng kagandang bahay na yung 5 milyon? Tama, mali? Ito lang bahay na to. O tingnan natin. Ito siguro, sir. Meron pong 20 million to. Wala naman. Ayoko na itanong. Meron namang mga 15. Wala rin. Mga 12 million. Meron. O, wala pa rin daw. Isipin mo. Ilang kwarto meron to, ilang banyo, may sala pa, may dining room pa. Tapos magpapagawa ka ng barangay hall, 2 patong na container. 5 milyon, meron pa nga 9 milyon. Wow! Bad trip. Kaninong pera yon? Pera nyo yun. Dapat makialam tayo. Kailangan ipinagawa na lang ng mga iskinita ninyong maliliit na nagkakalubak-lubak na ngayon. Tama, mali? Kailangan ibigay na lang, ipampili ng gamot. Tama, mali? Ipagpagawa ng magandang paaralan ng Abilino Librada Elementary School. Tama, mali? O saan napunta? Daang milyon, pati pa asfalto. Nakita nyo ba ngayon? Puro bagong asfalto. Daang milyon. Inuubos nila ang pera natin lahat para sa kanilang kapakinabangan. Ano nangyari? Sino ang dumadaan sa Juan Luna? Tiga Tondo lang ba? Hindi. Meron tiga Pasay, may tiga Quezon City, may tiga Makati. Lahat po yan dinadaanan. Dapat unahin na makinabang po ang Distrito 2. Tama? Mali? Ano pa ba?
O nabanggit ko na yung paaralan sa malayo at saka yung mga pinagagawa niya. Mas pinagmamalaki niya, tama? Okay. Ilang araw na lang bago mag-eleksyon. Kulang-kulang 14 na araw na lang. Excited na ba kayong bumoto? Sinong boboto ninyo? Yorme's choice ba o ladies' choice? O sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, mamiyang isigaw yan. Meron pang 14 na araw. 14 na araw. Alam nyo ba, itong lugar na to, kung tingnan nila kayo, dahil ang sabi nung kalabang ko, ang sabi niya doon sa interview, mananalo daw siya dahil meron siyang makinarya at meron siyang pera. Lahat tayo kailangan natin ng pera. Hindi ako hipokrito. Kaming lahat. Lahat natin. Kailangan natin ng pera. Pero hindi tayo mukhang pera. Hindi tayo mukhang pera. Kailangan natin yan. Kaya tayo nagtatrabaho. Pero hindi tayo mukhang pera. Huwag nating pabayaan na ang lugar na ito na tinatawag na gagalangin. Ginagalang tayong lahat. Na tayo lahat ay dadaanin sa pera. Kagaya nga ng sinabi ni Konsehal Awi. Minsan na lang ho tayo boboto. Ang boto ng isang bilyonaryo at ang boto ng bawat isa sa inyo ay parehas lang po. Makapangyarihan po. Kung magkakamali pa tayo, lalo lang tayong malulubog at malulunod sa kumunoy na walang katapusan. Mga kasama, walang problemang tanggapin ninyo yan dahil ibinigay sa inyo. Tama, mali? Sino nakatanggap dito na isang bulig at ng bigas, 5 kilong bigas? Meron ba? Eh, tanggapin nyo, sayang yon. Laman tiyan din yon. Tama, mali? Walang problema yon. Alam nyo ba kung kaninong pondo yon? Sa syudad ng Maynila.